Ano, pag-usapan natin itong itong sa Bulacan na palpak na flood control projects na dismayado raw itong si Bongbong Marcos dito. Okay? At sino ba ang gumawa ng sino ang kontraktor dito? Walang iba, nabanggit po ang Diskaya Firms. Okay? Nakalink po sa kanila ang mga contractors dito, Diskaya Firms, na nakakuha man lang naman ng 31.6 billion na flood control contracts mula 2022 to 2025. Tapos nung tiningnan na ni Bongbong Marcos doon, palpak. Palpak. Ipapakita ko itong video na ito, no? Na nakalink pala itong mga contractors na ito sa Diskaya Firms, no? At in-interview yung Diskaya Firms noong 2024 dito. Kayo nang humusga, ipapakita natin at magre-react tayo dyan. Pangalawa nating pag-uusapan ay yun na nga, yung governor na nagagalit dahil hindi siya pinapasok. Yung video, pinasok nila doon, tapos in-inspeksyon nila. Palpak rin yung flood control. Kasi, si governor ay hindi makapaniwala na tinayuan doon ng flood control projects na wala namang dumadaan na tubig doon. Wala namang river doon. So yan ang pinagtataka. Yun ang una. Pangalawa, siya po'y dismayado kasi yung quality, parang nasisira na. Wala pang ang ulan, walang tubig na dumadaan, pero sira-sira na. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasi ipinakita ni Governor, mamaya, Governor Bons Dolor, okay? Pinakita niya buong buo itong proyekto na ito na gaano kapalpak, okay? Ito. Pangatlo nating pag-usapan itong si Mayor Magalong, no? Sabi dito, ilang kongresista na sa likod ng overpriced at mababang kalidad na proyekto. So ibinubulgar ngayon nitong si Mayor Magalong ang mga overpriced na mga proyekto na ginagawa ng mga pasaway na mga government officials. Ganyan po. Okay? So ito yung topics natin ngayon. Ipapakita ko yung mga videos na yan. Grabe guys. Ganito na pala kalala ang korupsyon ng Pilipinas. Okay, mamaya pag-usapan at ipakita natin yan, pero help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so unahin muna natin itong video na palpak na flood control project sa Bulacan. Dismayado itong si PBM. Heto, panoorin natin. Hindi naman naitago ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nakitang palpak na flood control projects sa Bulacan noong Biyernes. Nagbabalik si Joash Malimban. Ano possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Nagpupuyo sa galit si President Bongbong Marcos matapos niyang madiskubre na palpak at hindi well-maintained ang isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalagang 96.4 million pesos. Ang kontratistang may hawak ng proyekto ang St. Timothy Construction Corporation, isang kumpanyang una nang nalink sa mga Diskaya ng Pasig City. Unang umingi ang pangalan ng mga Diskaya nang tumakbo si Sara Diskaya sa itong mga Diskaya, umamin rin sila na bilyonaryo na sila. Okay? At inamin rin nila na sila ay noon ay mahirap. Mahirap lang sila noon. Pero dahil sa pagsisikap di umano, no? Na business sa construction, bilyonaryo na ngayon. Bilyonaryo na. Okay? Panoorin natin. alkalde ng Pasig City. Hinamon niya ang incumbent mayor na si Vico Soto dahil sa mga umano'y paninira sa kanilang pangalan at kumpanyang St. Gerard Construction. So meaning to say, si Vico Soto pa ngayon ang naninira sa kanila. Naninira sa kanila or ito lang nagtatanong tayo kasi hindi naman tayo taga Bulacan, di ba? Ito naman ay binalita nationally sa Pilipinas. So ang tanong ko ngayon, kung siniraan sila ni Vico Soto dito sa palpak na flood control na ito at sila po ay yumayaman itong Diskaya Firms, no? Islam, mag-couple yan, di ba? Diskaya. Kung yumayaman kayo, meaning to say, at walang korupsyon nangyari, meaning to say, lahat ng ito ay resulta sa pagsisikap nila. Yan na talaga ang aaminin nila.
sa sobrang daming projects nila, dahil sila na yung kinukuha lagi sa gobyerno, kaya yumayaman sila. Kaya umaabot ng limpak-limpak na billions of pesos ang kayamanan nila ngayon. Okay? Now, kilala naman natin si Vico Sotto. Di ba? Kilala ko yan si Vico Sotto. Lagi ko yung sinubaybayan. Lahat ng mga balita patungkol ni Vico Sotto sa mga kung saan-saang mga balita, kilala ko ito matinong tao. Matino itong si Vico Sotto. So, eto mga Diskaya, in fairness to them, hindi ko pa sila kilala kasi ngayon lang naman sila nabalita. I'm not so familiar about dito sa mga pangalan ng mga contractors. Ang sa akin lang, dahil pumutok na ito na issue na ito, dapat natin imbestigahan sila. I hope na itong si Bongbong Marcos ay paimbestigahan itong mga nakalink na mga contractors dito sa Diskaya firms. At susuriin natin ang kanilang assets, ang kanilang pera, kung ano ba ang kasi hindi naman ito siguro politiko, hindi natin for bank secrecy, hindi natin malalaman pero inamin dito sa video na umaabot na siguro ng billion ang kanilang pera. So pwede man itong imbestigahan kung mapatunayan na palpak itong flood control at may nakitang corruption. Because I cannot speak na pangunahan natin sila kasi this is under investigation. Ngayon na nagsalita ng Pangulo. Kasi kung sasabihin mo na sinisiraan sila ni Vico Sotto, okay, pero hindi na. Ang tanong ko lang, bakit naman maninira si Vico Sotto? Anong makukuha ni Vico Sotto kung maninira siya? Siya naman yung mayor. Hindi naman siya tatakbong gobernador o ano kung ano. Yun ang aking tanong. Anong point? At siguro, di natin alam. Sabi lang nila yun na siniraan sila, pero baka, may nalalaman si Vico Sotto. O baka na-booking kayo ni Vico Sotto. Yung nagtatanong lang tayo dito So, kailangan nyo ngayon na magpaliwanag. Binalikan ng Billionaire News Channel ang aming naging panayam Ito po yung pagmamayari sa Diskaya Firms. Sila po na marami silang contractors. sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya noong October 2024. Yun na meron sa taas yung mga service cards ng mga... Ipinakita sa amin ng mag-asawa ang nasa 4 na po sa 100 koleksyon nila ng Ito yung kayamanan nila mga collection nila ng mga cars. At hindi ito yung mga